Ito pala yun. Itong government service. Fundamentally, it's not really something which would really be highly profitable. But if you are content with just the simple things in life, government service would be good. Na, hindi ako pupunta ng malayo. Total, tapos na rin ako. Whether or not, in your judgment, I succeeded o nagnakaw ba ko o hindi. Nasa inyo na yan eh. Hindi ko mapipilit. I cannot proclaim to the world that I was the most honest public official in the land. Nor would I say na ako yung pinakamaraming. Alam mo, ang public service talaga. I started my career sa para makuha ninyo the essence of public office. I started as a special counsel sa prosecution's office. Yun yung pinakamababa. Then I was appointed prosecutor 4, rose from the ranks, 3-2. Hindi ako umabot ng 1 because inabot ako ng election and I became the vice mayor of Davao City. From then on, tuloy-tuloy na ako. I never lost an election. I became mayor for many times over. Naka 9 years ako plus another set of 9 years. Became a congressman and eventually I became president. Ang masabi ko sa public office na kung kontento ka lang, as you go along higher, it will improve your environment, your situation. Kasi medyo malaki yung pera eh. Magkapag-aral ang mga anak mo. And kung maging politika ka, nasa politika ka, medyo marami kasi ang allowances and everything. Pwede ka makapagpadala ng anak mo sa Manila, aral sila doon. Pero kung sabihin mo na 10, hindi na kaya yan. 1 or 2 or 3. Pwede ka makapag-aral lang. Just like my father. My father was governor for 3 years plus. Nakapag-aral kami, ako. Pati yung kapatid ko. Yung iba, dito na. Lumalaki na kasi yung expenses. Bata pa kami. Medyo kaya pa. Pero yung lumalaki kami, nag-asawa na, kailangan na ng tulong yung iba. Medyo lumiit yung, so sila, dito na lang kayo. Kasi yung mga kapatid ninyo, may asawa na, kailangan ng tulong. You know, when you get to start in life, you are not that well off. Ang akin lang, because from a prosecutor, I was lucky enough to be a mayor and then eventually president. Nung na-presidente na ako, wala nang kasos kasi halos tapos na lahat. Eh. So yan lang ang maano ko sa inyo that maybe kung naisipan ninyo to join the public service, not politics, okay yan. Maganda. If you are sincere and you are really competent in your estimation na kaya mo, try it. Give it a try. Dito sa harap ko, marami na akong nakikita dito na sa politika na. And they're making good. Yung perception na wag ninyong disabuse the mind na yung mga politiko na sabihin mo na dyan sa politicians rather na nasa gobyerno. Meron, pero hindi lahat. It depends on the opportunity sa office. Lalo na yung walang accounting. You can get the money and spend it just like as if it is your own. And there is probably no strict audit or an accounting for that money. But kung ikaw matino ka, you will, gawin mo lang yung tama. Ayaw ko nang mamalayo kasi wala akong maituro dito na hindi ko kilala kung anong history nila. But I started as a special counsel, prosecutor, then mayor, eventually diretso ako sa presidency. Nadumaan ako sa presidency.
My life is an open book. Kung saan ako nanggaling noong mayor pa ako, vice mayor pa ako, naging presidente ako, pagkatapos ko sa public service, nung fiscal pa ako, yung bahay ko sa Dunya Luisa, ganun na yun. Anyat nakapag-paaral ako sa kanila. Sa ibabaw ng pera, ito, pinaaral ko sa San Beda kasi galing ako doon. Bingbong, Medialdia. College of Law, San Beda rin yun. Ito po yung iba, dito ko na sa si Inday, dito lang yan. Ito sana kasi gusto kong kumuha ng law. Ang nangyari, common law lahat. So, hindi. Sabi ko, kumuha ka ng law. After a few years, common laws na lahat. Ganun talaga sa buhay. Ginusto ko man. O hindi mo makuha lahat. So, ganun lang ang short of relating to you what are the venets of life. Dito tayo, magkikita man tayo muli. It's a long way. Remember that lahat ng partido except PDP, nung nanalo si President Marcos, I am not saying anything against it. Maybe he's a very good tactician na nakuha niya lahat. Ang partido, he was able to gather everybody and everything at natunaw. Wala namang partido. Wala ka nang marinig na partidong no more. Except PDP. Ang PDP kasi hindi ito back up ng milyonaryo. Sa totoo lang yan ang ano dyan. Wala itong bata-bata na ito kandidato ka sa tobacco, ito kandidato ka ni no such thing. Ito kay Ramon ka, kay Lucio ka. Wala sa PDP yan. Wala talaga. I don't know sa order. Kami dito wala. And we never ever naghingi ng ako, kumpiyansa ako kasi malakas talaga ako sa Davao. I mean, starting from my father, he was, I said, governor for so many years, and Davao City was part of the one big province na lahat kami tao dito bubuto ng governor. So, walang yon. Walang question na may political stock na ako. Yung sa iba, siguro, ibang istorya, ibang equation naman. So, yan ang... sandali, ha? Ang ito. Spray. Itong may-ari nito, paki-alcohol naman ng microphone ninyo once upon a time. Ako mag-wine ako, not because I want to drink. It's because I have Berger's disease. Berger's disease is sakit ng utak. Pagka ang tao takot, ang run to, sprayhan namin nyo from time to time. Sabihan mo na ipagaan pagkatapos, ilikpit mo ngayon pagkatapos nito. Bukas another event, ilagay mo naman dito. Tangin na ilang laway na kaya. Minsan kung magkamali ka, malapit mo ka. Hindi na, that's sanitation.
hindi naman, there's nothing objectionable to it. Ayaw mo naman kasakit. Saan ba ako? Putang ina. Dito pala si Dubs, PDP ka pala. Dubs, tumindi ka nga, Dubs. Dubs Mamao is my contemporary ito sa San Beda. Class 72 kami. He's a Maranao ka, no? Parang ang lula ko kasi Maranao rin. Classmate kami from first year to maghanap kayo ng muro na mahusay sa ano bang specialty mo? Domestic affairs. How many cases of unlimon? Mga legal separation. Mga concubinage. Yung muro to, dahil maraming asawa. Kabats kami ng class 72 sa San Beda. Sa katandaan ko, nasaan nga ako? Hindi, nasaan ako? Nandito pa ako sa Davao ngayon. Pahuho kaya dadating yung panahon niya. Totoo lang. You will get old. Pagka dumating ka, minsan, hindi naman lahat ng panahon. Sino ang pangalan mo? Pangalan mo sino? Yung taga Davao, alam ang pangalan niya. Ako hindi ko alam ang pangalan mo. O yung son-in-law mo naman. Sino ang pangalan ng nanay mo? Ganun yan. So, mas maganda kasi itong sense of belonging, actually. Mag-shortcut na ako. Mag-segue na. Alam mo, elections are coming in. Remember that lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against it. It is good. It shows the markmanship, target ng ubusin kayo. Pero ang nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, whether most vocal or in some places, silent. Pero nandito pa rin sa opposition, ang PDP. Yan. So, in a democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa demokrasya, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihin karamihan, kisihuda kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao lang magsabi, hindi tama yan. That is democracy. But kung magsabi that, hallelujah, that is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identified. Well, you had your headache. I was the president a few years ago. And I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you'd recognize my effort really to just run government in the most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo kasi yun naman ang kaya natin. So, nandito tayo uli. Nandoon lahat. Nandoon lahat ang partido. At alam ko matutunaw yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayong pag-aawayan. Yan ang totoo. At wala tayong sinusunod. Believe man tayo kay Marcos. No problem about it. Marcos is good. Give it to him, the honor. Marcos is excellent. Walang problema. We will agree para wala na lang gulo. Alangan.
Pero, well, wala naman, as it is, wala namang masabi. Otherwise, I'd be the first really to shout. Yung wala namang abuso si Marcos na ano. For as long as he maintains his, yung ganong ugali niya, okay lang. I think that I can live with him. I can bed with him. But wag lang yung kagaya noon na may mga abuso, then there is favoritism, lalo na sa military. Kung sino lang ang papasok na gusto nila, military yun. Walang iba. Ayaw pakialaman ang mga gago. So, yung mga ganun. For as long as government is run in a regular way, wala man tayong problema. Ako, I do not have any qualms against Marcos. Serious enough for me to speak out and say, Mr. President, we do not agree with you. Mr. President, you are wrong. And Mr. President, you stop it. Kasi hindi na maganda sa bayan yan. I have not reached that point. But kung meron akong hindi nagustuhan, out of respect, hindi naman, it does not really would go into the core of governance na walang, hindi masyado abuso. Sinisekreto ko. Okay, sabi sa amo natin na, alam mo, baka masobrahan. Ganon. Tutulong ako, pero in whispers, because hindi naman tayo sa oposisyon. But there has to be somebody on the opposite side. Ang tawag niya normally is opposition sa politika. Pero in a body politic, sa governance, in a democracy, kailangan talaga merong sa kabila. Because the checks and balance will come whether you like it or not. Because governance is not an easy thing. It's a gamot of so many things sa buhay ng Pilipino, ng isang community, country, na maraming problema, pasok-labas. And somebody has to attend to the problem, solve the problem, but then again, there has to be somebody which says that you are doing it right or you are doing it wrong. Because we have to protect the people of the Republic of the Philippines. Yeah. Yun naman ang role natin. Hindi natin masabi, Mr. President, Mr. Marcos, I do not agree with you. You correct yourself in 1 month, otherwise we go to the rebel side. Hindi pwedeng ganun eh. Democracy is a checks and balances. So you check and you balance everything. And it is up to, nandiyan nga yung press freedom. What would carry the voices of yung administration, pati yung opposition, would be the freedom of the press as guaranteed. At importante talaga yung press. Whether sometimes they are biased or not, but you have to give them the highest of respect because they carry the voice of the people, whether it is in the minority or the popular side of things. That is how it works. Na ngayon, having said that, maraming malapit naman ng eleksyon, PDP is always, ayaw ko kung bakit, pero maybe because hindi tayo nasanay sa pera. Ang PDP from the start, whether it was really intended o not intentional, ang PDP started talagang kantang poor boy. Na wala masyadong pera, struggling, started from Cagayan. And may I just say in passing, bago ako makalimot, we were having that convention, I think, in Cagayan. The birthplace of PDP. Alam mo nung pagpunta ka, alam mo kung sino nang pumunta doon na visible, recognized PDP leader? Girly Balaba. Ikaw lang. Siya lang. Doon ginawa yung PDP. It was hammered. Girl, magtindig ka, tinitinignan yung tao kung sino ka. Tumitinig ka, umarap ka pa kanila. Ito si Girly. Diyan nasira ang buhay ko.
Nagbibiro lang ako. Taga-Cagayan to, hindi naman ito taga rito. Punta dito yung announcer ito ng ABS-CBN. Bumalik. She's from Cagayan. Hindi yan taga rito. Iba yung akin, estasyon. Ano pangalan? RPN yung akin. Hindi ABS-CBN. Ang uyap ko taga RPN. So yan, nandito na yung mag-i-eleksyon na. Nandiyan na sa kanto. Ang PDP, walang pera. Nag-umpisa ang PDP, walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong backer. Walang pera. Kaya, ewan ko kung makauwi pa kayo, may pamasahe pa kayo pauwi. I do not even know if we can go home. Baka yung iba maglakad pa. And if you're planning to walk home, if it's just a few kilometers, sabihin na lang nyo at we will provide the transportation. Kung kayo naman malayo at wala talagang pera, join the party of the president. Sigurado yan. Ang ibig kong sabihin, what really I'm trying to drive at is, ang PDP talaga was founded by men run only prinsipyo. Hanggang ngayon, wala akong nakitang taong politiko dito sa Pilipinas na nagsabi, Mayor, pwede ba akong mag-join ng PDP? Always mag-gravitate yan doon sa presidente. But after that, kagaya ko na PDP ako, maraming nag-join. Masaya ako. Pero nung hindi na ako na presidente, iniwan na ako. Hindi na ako masaya. Ganon talaga. Pero yung mga tao na PDP noon at nagpaiwan hanggang ngayon, putang ina, ang laki ng respeto ko sa inyo sumasaludo. At kung sakali tatakbo man kayo, at sabihin ninyo wala kayong pera, we will raise the money. Kasi more or less, hindi tulong na under the table. Yung tulong na nagtayo ng mga, itong malalaking multinationals. Pwede man ako maghingi na sabihin na, sponsor lang ng isang merienda ng kandidato. O kung meron kang malaking budget dyan, maski 50 million, okay na yan. Tumutulo itong yawa na ito. Sino ba may-ari nito? Ihi ng tike o... Amoy babae? May second floor siguro ito. Alam mo, mag-74 na ako. Kaya ang tanong ko, saan nga ako? Where was I? Mag-74 na ako. Anong pinag-usapan natin? Ito si Ivy. Yung PDP talaga, nag-umpisa walang pera yan. Diretsuhin ko na lang. Huwag na ako mag-segue. Ang PDP nag-umpisa walang pera. Hanggang ngayon walang pera. Walang expectation. Really, nung presidente ako, nagkaroon tayo ng konti. But those were really money na talagang givable. Hindi sabihin mo na naggastos tayo ng pera ng gobyerno para pamigay. But anyway, palapit ng elections. We will field candidates and we will support the PDP candidates. Ako, partly, maasahan ninyo, magre-raise ako ng konteng pera. Kung sino yung mayaman dyan sa inyo,
ituro lang ninyo. Hindi totoo. Yung may mga negosyo na pwedeng, Mayor, ito si, it could be, do not be offended kayo mga incheck kasi ang lolo ko Chinese. So itong incheck na ito, maraming ano ito. Ituro mo lang kasi. Ako nang bahala kasi yung lahat nung naging anak ko, lahat ng mga hold-upper, kinulong ko ng isang lugar. Ako na ang bahala sa inyo. We will go on a shoestring budget. Hindi tayo maghingi sa mga, I do not want to ask itong mga milyonaryo. But with the little influence that I was able to cultivate when I was president, pwede tayo maka-raise. Basta konti lang. If yung kalaban mo will raise about 20,000, then if we can have about 2, 3, okay na yan. Basta sa malinis na paraan. At saka wala tayong utang na loob. Kita mo pag wala kang utang na loob, kita mo ano naging presidente ako, kita mo kung magsalita ako, bastos ko. I never gave shit dyan sa mga mayaman, mga elite. Nakita mo yung bunganga ako. Hindi ko na, patay yung mga negosyante. Publicly sinasabi ko yung mga, ikaw putang ina ka. Ang utang mo sa PAL, 10 billion. Alam mo, I'll give you 3 days, exactly, by 24 hours yan 3 days. Bayaran mo yung putang inang utang mo na yan kung hindi, ipapatay kita. Dapat to. Sinabi ko in public. Total, kung patayin mo ako, hindi mo na makulong. Bayad lahat. O di, may pera. Sunod-sunod yun. Kasi, wag lang sana. No offense intended. Kasi sabi ko, lulo ko, Chinese eh. Lahat yung mga i-check na ayaw bumayad, ay, putang ina. Bayad kayo. Huwag yung tablahin ang gobyerno. Walang pabor-pabor dito. Baka sabihin lang na iniyayari ko yung Chinese. Excuse me. Ang lolo ko Chinese. Problema lang, hindi naman tayo panahon ng mga mistiso. Pilipino tayo lahat eh. Yan ang gawin natin. Elections are, the election is just around the corner. We will try to come up with another, maybe gathering, pero para hindi masyado magastos and to make it more comprehensible for everybody, by region na lang tayo, and we go down to the locals in about 1 day or 2 days. I will go out of my city, travel, para maipwesto lang namin. Samahan ko si Ruben and maybe si Bato para may isang Tagalog. Ruben is, kami na lang dito bahala sa mga Muslim ako na kasi nagkakaintindihan kami. Magkampanya kami para sa inyo. Ngayon, kung may magbigay ng pera, maghingi ako ng pera, ng tulong. Hindi ako maghingi ng pera ibulusa. Maghingi ako ng tulong. Sabihin ko lang, kung may tulong ka, ibigay mo sa kandidato namin sa, yan. Ayaw kong magtanggap ng pera. Kasi alam mo, pagka ganon, there's always the possibility na magdududa yung mga kandidato. Na tinanggap mo, pati hindi mo binigay. Kaya at this early, let me set the standard by saying that I will not accept contributions yung for and in behalf of didirotso mo sa kandidato kung may tulong kayo. Sabihin ko na lang sa minimum of 20 million, okay na yan. Tama na yan. Total, so na tayo magbulahan. Kung bigyan ka ng 20 million pang kampanya, gastusin mo kaya yung 20 million pang kampanya? Kung magsabi kayo ng oo, then this is a gathering of idiots. Kung bigyan ng 20 million, at least 5. Yung 15, total babawi uman kung manalo ka na. Maraming na negosyo. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, hindi yung mga in-check. Wala yan sila. Ang pinaka-successful na negosyante sa Pilipinas, politiko. Tingnan.
Pero, pabiro na lang yan. Depende na yan sa inyo. It's how you, if you want to stay long or longer in power, then you have to show that you are there to serve and empowered by the people to serve. Pero kung it's not easy to do that, ako, tapos naman ako, pwede na akong magyabang. Kaya hindi pa natatapos, totoo man mo o hindi, rintahan mo muna yung kabayo mo. Ako, magsabi ako, maghanap kayo dito, maski saan sa Pilipinas. I never, ever. Kung magbigay sila noong presidential candidate na ako, tinatanggap ko kasi ang laki ng gastos kaya. Pero kung sabihin mo na maghingi ako, concessions, naging presidente man ako, maghanap kayo ng isang tao, makaturo sa akin, sabihin mo na naghingi sila ng pabor, ng franchise, nagbigay sila ng pera. Kasi pag upo ko pa lang, alam na ng mga tao ng Pilipinas ang ugali ko dito sa Davao. Lalo na nung fiscal ako, magpunta ka ng opisina ko, abogado ka, magregalo ka sa akin ng pantalon o ano. Isauli ko yung regalo mo, kinabukasan, yung kliyente mo patagilid o talagang walang kasalanan, ipafile ko yung kaso para may problema ka. Magtanong kayo dito kasi sinong abogado sa Davao. Walang gumagawa sa akin ng ganun. Even when I was mayor, and even when I was president. Ngayon, magtanggap na ako kung sino. Wala namang problema, wala nang power, wala na akong maibigay sa inyo. Huwag mo usapin ng bino, magbigay ka sa akin, kausapin ko itong anak ko. I will not do that. Ang inaino ko yung respeto niya sa akin. Sinabi ko, sundin mo yung ginawa ko. You want to stay in politics for a longer period, then sundin mo yung ginawa ko. All you have to do, hindi man complete honesty, all you have to do is practice delicadeza. Hanggang dyan lang tayo, Adre. Ganoon lang. Total, lalala ko, first term, nanalo ako, landslide. So, wala na. So, second, third, fourth. Nung presidential, alam ko mananalo ako. Ayaw ko lang magyabang. Pero walang hindi ako masyari ng mga may-ari ng mga big business na. Kaya nung presidente ako, ingat rin sila. Talagang tipto sila kasi wag lang kayo magkamali. Hindi ko naman kayo hanapan ng I will not begrudge you for not liking me. And I will, mas lalo na kung sabihin mo lang ang binigay na pera, I will. Because I know also at that time na mananalo talaga ako. So, kayong mga politiko ngayon dyan, pag may maglapit sa iyo magbigay, sabihin mo, putang ina ka. Huwag mong ibigay yan sa harap ng tao. Ibigay mo na lang doon sa kapatid ko, sa asawa ko. Pero huwag ninyong gawin yan, depende rin sa asawa. Kasi kung ibigay yan sa asawa, even 1/4 of that, wala ka nang maabutan. Sa bagay, bili na ng para sa anak, para sa ano, okay lang yan. Bihira naman yung asawa na itakbo yung pera. Bihira yan. Hindi yan asawa. Hindi yan, kabit mo yan. Ganun. So, let's meet again by ano na ito. Next time. Para ang recipe is wag lunch, merienda. Donut lang, pati kape. Tapos hanggang alas 5 lang, kanya-kanya na tayo. Huwag na natin. Either we share the burden o suluhin mo. Sabagay maraming mayaman. Mabuti yung tipid lang. O 9 o'clock. By 12, disperse tayo. Huwag tayo mag-iba ng magpamungga niya na
pagkatapos mag-upo, mag-burp, tapos makinig sa'yo, naka-toothpick. Lumilipad pa yung ki dyan sa harap mo. Simple lang tayo. Ang PDP, simple lang yan. Small time. Keep it that way. Nasanay tayo ng gano'n. Walang pera. Hanggang ngayon, wala tayong pera. Kaya, small time. Kung meron mag-sponsor ng ako siguro. Yung mga talagang pero yung sa local, wala. Do not bother preparing yung, kasi ako, pupunta sa inyong lugar preparado. Pupunta ako doon, may kunting baon. Tapos may sarili akong baon. Kunting baon na pera. May sarili akong baon na kaligayahan. Huwag na kayong sabihin na maghanap kayo ng mga puta na makatulo pa tayo. On your own coming elections. But I will be there to help you. At kung may pera man, kung saan yun doon na ibigay, malaman ninyo kasi sasabihin ko, kung saan yan na lugar na yung mga negosyante magbigay, hindi ko isi-share yan sa ibang lugar. Ibibigay ko yan sa inyo. At malaman mo yan kasi sasabihin ko sa inyo sa harap na magbigay. Huwag mong sabihin na magbigay dito tapos ipasa ko doon. Kung may magbigay man doon ngayon, kung mismo si Lucio Tan ang magbigay, yung barangay captain doon sa barangay ni Lucio Tan, maswerte. O ito, yung putang ina. Ubusin mo yan. Ganon yan. So, ano pa ba? Wala naman siguro. Yung pera na ibigay na, no? So, ano na. Ako, ever since, ma'am, talaga. Ayaw ko magyabang, pero ni minsan, taga Davao, magtanong, mag-klinte ninyo, mga Chinese. Never ask. At sige ako tumatanggap. Kung walang okasyon, hindi talaga ako tumatanggap. Kung magpadala ka lang bigla sa akin dyan, pagdating sa akin dyan, 500,000, tanong kita for what? Kung sabihin mo, hindi yan, para iyo yan. Okay lang yan. Marami ako dyan sa City Hall. All I have to do is forsify at aabot yan. Ngayon lang naluto yan. Putang ina. Kanina pa kami. Pinainit sir. Ngayon pa naluto ito. Kumpare ko to eh. Kapitbahay ko. Karoon lang naluto. Sus Mario Sepoy. Tagayaaning. Paupuin mo yung may-ari nito. So, ito na ba ang penultimate meeting? Is this the last na? O opening to? Ayun yung assembly. So, individually siguro, we will meet if you will have the money, and I hope that you can raise a meager amount. Makaikot kami, 1 or 2 or 3. Ako si Bato, Bong. Si Bong, maraming pera. Ayun totoo. Hindi, wag ka nang lahat ng papel na umiikot sa Mindanao newspaper, kay Bongo yan. Tesoro Printing Press. Kung kaya niya mag-print ng newspaper, kaya niya mag-print ng pera. Yan ang sekreto niya. Anak lang ito siya ng
Anak lang ito siya ng the oldest, maybe the oldest in Mindanao na printing press. Ngayon, pinakamalaki. Hindi siya ito, sabihin mong mayaman. He's just an heir. Family, malaking pamilyang Tesoro Printing Press. Ilan yung na-print out ninyo pong na yung peke last year na pera? Alam ko, kaya nasira yung ekonomiya ng Mindanao. Hindi, ibang maba ito. Has been my aid. Alam ninyo lahat yan. Ano yan siya. My aid. Tapos, ganito nangyari nito. Let me, may pitch ng ang wibong. May regular AD camp ako. Nung mayor ako, lieutenant sa Philippine Constabulary. Kaibigan niya, kapasketol niya palagi. Pati ito si Bato. Sila niyan. Alam mo, may isang araw, yun si Jimboy. Naglalaro sila ng basketball kung may off si Jimboy sa akin. Laro sila ng basketball. Yung bola pinasa kay Bong. Hindi, kay Batong muna. Tapos pinasa ni Bong kay Bato. Si Bong ata may galit doon sa aid ko. Sa babae, o malamang babae yan, o ano. Kita mo na yung brasong putang. Kita mo yung braso na kung magtapo ng bula. Putat, tinapo na yung bula. Tinawaan dito. Collapse. Totoo, ano yung nagbubula? Galing sa kanya yung bato. Yung bato ng tapon. Tapon. Patay yung tao. Yung aid ko. Jimboy. Hanggang ngayon, hindi ko talaga mapaamin yung bato. Yun sa akin ang totoo. Yung pagtapo mo, talagang hinampas mo yung bato o... Hindi, ito si Bato. Ito yung kaibigan ko. Davao, ano ito. Kaya nung presidente ako, mahusay ito. Kaya nga, Bato eh. Anong PMA class ka? PMA class of 86. Ito yung mga bata na na-assign dito noon sa Davao. Si Bong naman, paligoy-ligoy lang yan. Kinuha ko. Kaya yan, pagkamatay nga, yung pinasahan niya ng bula, namatay. Yun yung age mo, Jimboy. Kaya, presentar ka agad si Bong. Kasi nung nakita ni Bong, nung pumunta ako sa punerarya, pumasok ako doon sa morgue, nakita ni Bong na maraming babae nag-aiyak. Playboy yun si Jimboy. Gwapo eh. Kita niya maraming babae. Pagpasok niya, bulong ka agad niya sa akin, Mayor, ako na papalit sa iyo. Kasi sigurado niya, yung doon ma-inherit niya eh. Sabi ko, sige. Kaya yung na-age siya, wala namang ginawa, talagang sa awa ng Diyos. Babae rin talaga, na-overtikan ako sa performance. Then eventually, ito silang dalawa, pero sabi ko, patakbuhin ko na lang kayo ng palagi ko nag-asawa, tumakbo na lang kayo ng senador. So, naging senador naman. And they have served the country well. Bato is a military man. Bong naman hindi na kailangan milyonaryo yan eh. So, they have been serving the country. Wala tayong lugi dito sa kanila. I am sure of that. At hindi ako magano ng corrupt na tao. So, kung sino pa sa inyo interesado na maging senador, magpaiwan lang kayo pagkatapos ng dismissal natin. Mag-usap tayo. Kung tanungin ko sa iyo, yung ilan ba ang babae mo? Kasi yun ang una magsuporta sa iyo. Mas maraming babae, mas maganda. Kasi mas maraming magkampanya eh. Oo. Wala top notcher to, si Ipe. Wala ito, panalo ito. May madagdag na naman sa Senado ang basta magtrabaho lang. Wala man akong sa tao. Playboy ka, gambling ka, as long as you
isinusugal mo yung pera mo. Palahubog ka. Huwag ka lang maglasing dyan sa, alam mo naman, may meron dyan sa mga karamihan. Mayroon yan, sigurado ako. Yung mga konsehal na putang ina ako, when I was a councilor, sino ba kabats ko dito? Nung konsehal ako na, yung presiding officer ako, yung may mga naglasing na, hindi ko naman binabastos. Sinususpend ko yung session, tapos itatawag, putang ina, umalis ka. Huwag kang magkalat dito sa harap mo. Meron yung iba dyan, hindi pa kasi mag-session ng 2:00, pagkatapos na mag-inom na. Pagdating sa session kung so, ang sunod natin gawin nito is individual muna ang mag-canvas para ipadala yung sino yung tatakbo. Sa senador, napag-usapan namin dito kanina, tapos sabi ni Bemot ata, sabi niya, it's not the time to come up with this late. Huwag muna, hindi tayo preparado. But we will maybe submit to the election a complete slate or yung sino lang ang gusto nating suportahan. At I hope that we can also make them win para rarami tayo dyan sa Senado. Nandiyan naman sila. Madagdagan natin yan ng 2 o 3. Maganda na. And God willing, we will meet again in a plenary to decide the finality of the list. Then the next would be yung presidential na. So, yun ang timetable. Wala man time pero we cannot meet every now and then. Come nearer so that I can... Oh. 10 days na lang. O, sinong number 1? Ganito na lang. Bebo Butse. Who's the number 1 choice? Ano ba yung... Sino ba yung may listahan? Ayaw, may hawak kanina. Yeah, sige, tentative. Tentative lang. You can make nominations. Sige, okay, I'll recognize first the gentleman na sa dark suit. Can you get hold of a microphone? Yes, sir. Glad to meet you. PDP Negros Occidental has already endorsed. Again, this is open for nomination, Yes. para to save time. PDP It's Negros getting late. Occidental has already endorsed in writing to the National Office of PDP. The endorsement of Attorney J.V. Hinlo to represent Negros Occidental and mga Ilonggos, NIR. Wala na tayong senador from the Ilonggos and the Oriental. NIR and... Yes. Is your candidate around? Ay! Oo. Naunahan mo lang ako, sir. Thank you, Mr. Chairman. He's also my candidate. Alam mo kung tulungan lang natin lahat, especially Mindanao pati Visayas, Luzon po. All you have to do is to destroy the solidarity of Luzon. Iyan ang sikreto dyan. Masulit mo doon. Visayas pati Mindanao. Anuhin mo lang yung Luzon. Mag-scatter lang sila doon. Medyo may chance tayo. Thank you, Mr. Chairman. We have said our piece. Thank you for listening to us. Can you We pray that introduce yourself to the crowd now? Hindi ka kilala eh. Ngayong gabi, Mr. President, May gabi. Attorney J.V. Hinlo of PDP Negros Occidental, your Deputy Secretary General for Visayas. Napansin ko yung ating kampanya sa galit, kampanya sa atake. Kung may kasalanan ng ating gobyerno, hindi lang dapat nakabase sa atake. Dapat meron tayong programa na ibibigay sa tao na mas magaling kaysa sa mga nakaupo. Tama. Si dating Presidente Duterte, bakit natin siyang ginahal kahit hindi kami taga Davao? Dahil nakita namin, nung umpisa, sinabi na ang Pilipinas pwede maging Singapore. Dati sabi,
susundin natin ang federalismo. Nag-ikot kami. Naniwala kami sa kay Mayor Duterte. Hindi namin kilala. Yung naalala ko kay Mayor Duterte, may sinunog siya na flag dahil pinaglaban niya ang isang Pilipina na papatayin ng isang gobyerno. Hindi ko alam yun. Yung tatay mo, hindi ko kilala yun eh. Pero nakita ko sa TV, may matapang na mayor ng Mindanao. Nung first Mindanao Summit, late ako dumating. Sabi ni Manny Piñol, pinagsabihan niya yung lahat na huwag sabihin na tumakbo ka. Na-late ako hindi ko alam. Nung nagsalita ako, nung open forum, ako yung nagsabi na galing ako ng Bisaya, lone representative ng Negros, sana magkaisa ang Mindanao para magkaroon tayo ng first Mindanaoan president. Palakpakan lahat. Hinihingi ng mga taga-Negros, ng mga Ilonggo, uhaw sila sa senador. 65 years, wala tayong senador. Humihingi kami ng tulong ngayon sa Mindanao, sa mga kababayan namin, na pagbigyan rin kami na magkaroon ng senador galing Visayas at galing Negros. Mr. President, nakalimutan natin ang una nating pinaglaban. Labanan ang korupsyon. Naging commissioner mo ako sa PACC. Nandyan si Chairman Guerrero at Chairman Belica. Alam namin yung naging problema sa korupsyon. Kahit lagyan mo yan ng death penalty, wala tayong ebidensya kasi mahirap yung witness. Let us amend the Data Privacy Act and Bank Secrecy Law na kung government official ka, open mo. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Pangalawa, sinabi mo nung umpisa, labanan natin ang kahirapan, poverty. Puro ayuda tayo ngayon. Yung problema ng Pilipinas, kulang tayo sa trabaho. We have to generate jobs. How do we do that? We industrialize. We have to manufacture our own weapons, our own cars, our own airplanes. How do we do that? Madaling sabihin na gumawa tayo ng factory. Let us amend the procurement law to favor Philippine manufactured products. Na kahit mas mahal, bibilhin ang Filipino products para maraming trabaho sa Pilipinas. Hindi lang puro ayuda. Gusto nyo ba ayuda lang ng ayuda? Kailangan natin ng trabaho. Gawan natin ng paraan. Ang pangalawang paraan para magpadami ng trabaho, yung tinatawag nating state-managed farming. Ano po yung state-managed farming? Yung mga nakatiwangwang lupain na pagmamayari ng gobyerno, bakit hindi natin ipamanage sa gobyerno para maraming trabaho? Maraming farmers, yung pinakamahirap na sektor ng Pilipinas, farmers. Ang panghuli, Mr. President, anong kailangan nating reforma sa edukasyon? Let us introduce a subject from grade 1 up to college, Philippine Patriotism and Ethics Studies. Each year, ibang topic, love of family, love of community, dangers of illegal drugs, dangers of criminality, how to pay taxes. We train our youth from grade 1 up to college para may pag-asa ang kinabukasan. Pang long term yan sa kabataan. Fight against corruption, paramihin natin ang trabaho at edukasyon. At isa pa, Mr. President, kung pakinggan ang boses ng taga-Negros ng mga Ilonggo, magiging inspired kami para yung susunod na Pangulo manggagaling sa PDP by 2028. Salamat po. Okay na yun. Tama na yun. Basta manggaling ang sunod na presidente Ilonggo ka ara sa malawak sa Ilonggo na lugar. Mr. President, madamo tadi nga presidentiable. Nandyan si Senator Bongo. Kaya nga, ganito Nandyan yan. si Robin Hood Padilla. Nandyan si Baste Duterte. At pag sumama na yung anak nyo, si Inday Sara, presidentiable rin. Yung problema natin, hindi tayo nagkakaisa eh. Inaantay ng PDP, may imbitasyon na tayo kay VP Inday. Pero, basta yung sinasabi, gusto natin na yung susunod na presidente manggaling sa PDP. Yan. Okay yan. But leave my daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the others. Alam ko na hindi naman kita inaano. Alam ko na malakas gaya ng presidente ako. And yung pamilya ko, tayo lahat may following. Kasi kung sabihin mo lang na a particular personality, for example, like wag na muna siguro, let us give it to another, pwede Ilonggo.
tiway nga Ilonggo nga na presidente May ara, wa? Hindi, Ilonggo na. Kaya, next meeting, subong, istoryahan tani. So, I suggest that we cannot entertain all names of nominees because we do not have the time to listen. Yung gustong tumakbo ng presidente, I suggest that you go direct to your PDP local, kung sinong may jurisdiction doon. Hindi tayo pwedeng individual Magpunta muna sa PDP. Let us do it this way. Magpunta muna sa kanila. Gaya to ni Hinlo, doon sa kanilang lugar. Then we decide, maybe if you don't do it now, may collegial body na tayo mag-decide. We cannot be discussing the merits or the good qualities of every candidate in any meeting that we will have. We will run out of time. So, papunta na lang yan sa Central Committee. And if you want, we can now nominate the body who will take care of this. Or if you want, it's the party, meron mang board of directors, and maybe we include all, including the president, we sit as one body and decide on the proposed candidates. So, hindi natin kaya, we will not have the time to. Mr. Chairman, Yes, you want to make precisely a I made a motion in mass earlier on the direction where the body will have to conduct an emergency meeting in the interest of time, and all those names who would wish to manifest their interest to run as part of the slate. That will be appropriately, and I wish President Ruben Padilla take the matter with urgency so that discussion can ensure, like the nomination earlier, and probably who would like to nominate, so that you will conduct the meeting maybe tomorrow or tonight, or it deems proper, so that there will be order. Yes. So that's how I understood the situation, Mr. Chairman. So I wish we are properly guided. Yeah. Mr. Chairman, let me be very clear on this. Sabi nga niya pala, I'm sorry, I was late. I was not around maybe when these things were discussed. Na meron ng nominate. And these nominations were already validated by the Just to clarify things, no, we have already made announcement of our candidates that have been processed by the National Convention last April in Cebu. Now, we are, yes, screening additional candidates for our senatorial balls. We have already the list of some nominees, but unfortunately, we have not processed it. And we are going to make the screening, the processing, and yes, we recognize the urgency of doing it because of the timeline, that the last day of filing is October 8. So with urgency, the selection committee will be screening it, and yes, as mentioned by Mayor Rama, we will be doing it starting tomorrow. Yeah. So with your indulgence, we will not mention the names of already that have been submitted to us. We will not mention it for tonight because we will not end the meeting ngayon pagka ginawa natin yon. So give time to the selection committee to process it, and we will submit it to our chairman for final presentation to the body. Yes, let me do it this way, in a most democratic way. Maybe the selection will be either enlarged or restricted, whatever,
but this has to be, there is a corresponding explanation for the reason why it is so. Okay ako dyan. Yes. And if submitted, I would insist, there is no need for us, kung may pera, and if you want to do it again, maybe, but time is running short. And besides, we cannot be very sure if you can get this kind of crowd again. But the senatorial slate of the PDP must be submitted to all PDP members. I would insist to that. So, padala natin doon sa chapter. And in the most honest way, they can conduct whatever method of voting that they will adopt. Then they will inform the national body that they have undergone this process and they have come up with this selection. Hindi pwedeng ilagay ko lang sa isang time is limited, so whether we like it or not, we have to work overtime. It must be voted by all PDP members of the entire Republic of the Philippines. I will insist on that. Otherwise, hindi tayo magkaintindihan. And we will Kailangan talaga, each and everyone must have the support or the commitment from the body. Kaya magdaan talaga doon sa inyo. If we can do it this month with the limited time, okay sa akin. But all must vote. Tayong lahat na PDP members. Bahala na yung chairman dyan how you do it, but get the most democratic way of getting persons into the slate as our candidates. Yan ang pinaka, talaga. Para walang, kailan dumaan sa lahat. At mamili na pagpilian natin. We can start it next week or tomorrow maybe. We can take yes, we have the secretariat. We can Mr. Chair, ask the secretariat of the city government of Davao to, the mayor to provide us the secretariat. And we can do it tomorrow para wala ng delay. Umpisa na natin bukas. Sabi ni mayor, pwede na. But again, I said, itong pagpili ng must be in the most democratic way possible. Kailangan talaga abot yan sa inyo. Tapos, tanungin ninyo yung tao ninyo, padala ninyo dito sa national. And then, the executive committee will all collate. Palagay ko naman, walang dayaan dyan. And we will come up with the party. So that, yung lahat ng tao na dyan sa slate ng PDP will have the support of everybody. I will insist on that. Matagal na ako dito sa laro na ito eh. Kasi magsabi, kanila lang yan, sila yan. Hindi naman tayo kinukonsulta. So, ibaba mo talaga yan. The fastest way that possible kung paano. And you can convene the local unit or party in a merienda or pag-usapan na kaagad ninyo, then give us the result and we will do it in the most expeditious manner. But it has to be every member's choice. Hindi naman lahat ng Pilipino membro ng PDP, but the PDP, everyone must have a choice in the candidate that we will field for the Senate slate. I hope that this will find acceptance. Yes. Otherwise, magkakaroon tayo ng, hindi lang ako, kasi matagal na ako dito sa laro na ito. And there will be others who are not here na magkakaroon sila ng misgivings or otherwise objections that will not be good for the party later on. At this early, we solve this kind of problem. Yung pinakamagandang democratic way to do it. Okay? Mayor, thank you, Mayor. And we heard him very clearly, and we will comply as such. Before we proceed, may we recognize Mayor Rama? He wanted to say something. Mayor Rama? Please, those who may have an interest to run for the Senate, and you are properly represented in this evening's gathering,
once adjournment will be done, then you submit right away a letter of intent, so that it will be deliberated tonight or tomorrow, so that ending will have to come. The urgency of the time should never be overlooked. How many days before the filing? Only 10 days. So please, I do not want to be mentioning, I have a name here, some after adjournment, submit your letter of intent right now in this table. I would move, Mr. Chairman, that will be our direction so that there will be no more further discussion. Mr. Chairman, one word. Ito naman, I suppose that whether they are here or not, as long as they are bona fide members of PDP running for a slate, their presence, maklaro tayo, need not be here tonight. Kasi marami tayong kandidatula dito, hindi naman sa ano. So anybody, ang nomination, maski wala sila dito, or in their behalf, basta partido lang of good standing, that I nominate this candidate, and we will process all of these things. Kasi kawawa naman yung hindi dumating dito. One for one reason or another, either by design or alam mo na. Hindi naman lahat may pera, pero marami naman tayong membro talaga. Kailangan as democratically possible. So tatanggap tayo kasi wala sila dito. Basta of good standing. Of good standing means PDP member ka, pwede ka hold-upper, pwede ka estapador, pwede ka rapist. Basta of good standing. Ibig sabihin, nakatindig ka lang ng matayo. Hindi ka nakapilo. Okay. Agreed. Mr. Chairman, gusto lamang po nating linawin yung napag-aproban na natin dito kanina. Through a mass motion ni Mayor Rama, we have already created and established a selection committee na sila ang tatanggap ng mga nominees pa na idadagdag natin sa 3. Ang composition po ng selection committee to be chaired by our beloved Chairman Mayor Rodrigo Roa Duterte. The other members are Vice Chairman Secretary Al Cusi, si member natin, si Executive Secretary Mijal Debi, the Chairman of the Council of Elders, President of the party Robin Padilla, plus the other leaders of our coalition partners, former Speaker Alvarez ng Reforma, Chairman Belhica of PDDS, at saka Attorney Ihano of MRRD. Sila yung tatanggap ng mga nominees. And sabi nga ni Secretary Al, initially, meron ng mga nag-submit ng mga pan, including Attorney Henlo. Nakalagay na doon. Kasi hindi nga natin ma-approvean ngayong gabi yung mga iba pang nominees. Other names that I have seen is Attorney Ferdinand Topacio, who is going to take her oath as member of PDP. And then Attorney Jimmy Bondok's name is also there. Now, what I am saying now is that, sabi nga ni Mayor natin, si PRRD, there may be non-PDP laban members who may be running for the Senate, pero yung kanyang puso ay talagang gusto niyang ipagpatuloy yung programa ni PRRD. Kaya yung submission po ng pangalan, as our good Chairman and Mayor Rama mentioned a while ago, you can submit the names or letter of intent, your desire to run for the Senate so that maiprocess ng committee. Kasi dito natin makikita talagang malakas ang enthusiasm pa rin ng PDP. Maraming gusto palang tumakbong senador under PDP. We did not expect this nung una. Ayaw ng mga iba sabi, hindi naman tayo administrasyon, walang pera. Pero after this meeting or assembly tonight, we can already see the unity and strength of PDP Laban members with our coalition partners. So clear na po yun, meron tayong selection committee na siyang bibigyan natin ng authority na pipili doon sa mga nominees. Kasi hindi natin alam, baka 20. A while ago, somebody else came here na, pwede ba kami mag-nominate from the Muslim group? Pwede ba kami sa women's group? Andyan si Miss Vivian Velez, andyan si Miss Pia Murato. These are some of the lady... Cruz is here. So, marami po na gustong tumakbo. So, tingnan po natin. So, yan lang po, Mr. Chairman. One question. Saan yung mga kalyado natin? Si
Speaker Alvarez, nandito kanina. Hindi siya kandidato. Si Speaker Alvarez hindi kandidato po. Pero bilang presidente po ng reforma, Kaya yeah, we will have the alliances with them. we have already signed the alliance with them, Mr. Chairman. Ba't sa dito, mas inuna niya yung babae kaya partido eh. Sabihin mo sa kanya na yung baliktarin niya yung priorities niya. So, well, what we're going to do, as been announced, we will be accepting the names and we will process that. And we can start the processing after once we have adjourned the meeting, and we will continue to this, the processing until we come into a decision. And as I've been guided by, sa sinabi nga po, sa guidance na ibigay ng ating mahal na Mayor Rodrigo Roa Duterte, we will be as democratic as possible, and we would like to hear everybody's opinion, and we will just do as that. So maybe just to break the meeting for a while, maybe we can have some entertainment, the launching of the song. Maybe Mr. Moderator, Yes. can you explain the song? Before we call on our performer, clarify lang yung napag-agrihan natin kanina. When we created the selection committee, kung ano yung magiging desisyon ng selection committee to whoever will be running for the Senate as decided by the selection committee, that is already the unanimous choice of the PDP. Yeah. Thank you, sir. So at this juncture, Mr. Vice Chairman, Yes. it is with great pride and honor and privilege to call one of the brightest artists in the country. Alam po ninyo si Jimmy, teenager pa lang to, pinapanood ko na po ito sa Music Lounge sa Quezon City and other parts in Metro Manila. And now he is a full-fledged lawyer. Panyero Jimmy Bondok of PDP Laban. Kinararangal ko po awitin itong bagong awitin na ito para sa PDP Laban. Ang title po ng kantang to, ang pamagat ay Pilipinas, Dapat sa Pilipino. Ito po ay sinulat ko nakaraang linggo lamang para po kay Pangulong Duterte, para sa Prinsipyong Duterte, at para sa PDP Laban. Ang Pilipinas, dapat sa Pilipino, Pilipino dapat ang namumuno. Sa Pilipinas dapat ang kanilang puso. Ang Pilipinas dapat sa Pilipino. Tanim at ani sa lupa, kamay natin ang gagawa. 200 dagat milya, tayong unang mangingisda. Ano man ang kulay mo, kulay pula, kulay dilaw, kulay lunti, kulay butaw, sabay nating isisigaw. Ang Pilipinas, dapat sa Pilipino, Pilipino dapat ang namumuno. Sa Pilipinas dapat ang kanilang puso. Ang Pilipinas dapat sa Pilipino. Dilaw na palay, diligan, lunti ang lupa, bakuran, bughaw na dagat, pantayan, pulang dugo, magsumpan. Ano man ang kulay mo, kulay pula, kulay dilaw, kulay lunti, kulay butaw, sabay natin isisigaw. Ang Pilipinas, dapat sa Pilipino, Pilipino dapat ang namumuno. Sa Pilipinas dapat ang kanilang puso. Ang Pilipinas dapat sa Pilipino. Kanino ba itong lupa ibinigay ng bathala? Ang Pilipinas dapat sa Pilipino, Pilipino dapat ang namumuno. Sa Pilipinas dapat ang kanilang puso. Ang Pilipinas dapat sa Pilipino. Dapat sa Pilipino,
dapat sa Pilipino. Maraming salamat Yeah. po. Mabuhay ang PDP laban. Mabuhay, Attorney Jimmy Bundok. Meron ka ng singer sa Senado nito, kung sakali. At this juncture, Mr. Chairman, we call on all members to please stand up and take your oath as members of PDP Laban. And may I request the Secretary General, Attorney Aimee, to lead the recitation of the oath of membership of PDP Laban. Raul, Hello. This is the oath. You may have taken your oath already, but this is a recommitment of your oath as PDP Laban, local officers and members before our party chairman. Kindly please stand up. Sekjen, can we take the oath now? Yeah. To those who are new members of PDP Laban who will take their oath tonight, please submit and the duly signed form of membership. You can get that from the registration area para meron pong record ang partido. Mr. Chairman, may we request that we should now take the oath of membership of the party. Wala bang Tagalog to, nahihirapan ako ng English, no? English version na oath, please, sa screen. Magkakaroon ako ng stiff neck nito. Hindi, ma'am. Nakakahilo yan. Magkadang ka ng English kasi hindi ako Tagalog. Nahihirapan ako mag... I would like to apologize na hindi ako Bisaya kami. Natuto kami mag-Tagalog dito na lang sa Davao nung nag-migrate kami. So, dahan-dahan lang. Pardon my the slow train to China. Babasahin ko na. So, I would like to administer your oath of office sa new members of the partido. But before I forget, the PDP stands for the Filipino, period. Wala nang iba. Ang definition ko, PDP is Filipino. At
we serve the country, and we appreciate you joining us, not only today but for our children of tomorrow. So, sabi ko sa inyo, magpasensahin na ninyo, including the mispronunciation, because I am not adept sa dila. Ako si Raul Lambino ng Pangasinan na tinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratikong Pilipino na tinanggap bilang kasapi ng Partido Demokratiko Pilipino ay sumusumpa. Itataguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakahalad ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkapantay-pantay, sa pananabutang panlipunan, kasi ngan mabisag pagkilos. Itataguyod ko ang saligang batas ng partido na kung saan nakalahad ang aking paniniwala at paninindigan para sa kalayaan, pagkakaisa, katarungan, pagkakapantay-pantay at pananagutang panlipunan, kasarinlang, mabisang pagkilos, pagkamakabayan at federalismo. Pagmakabayan at federalismo, susundin ko ang mga alintutunin ng patakarang itutupad ng kinakaulang pamunuan ng partido. Susundin ko ang mga alituntunin at patakarang ipatutupad ng mga kinaukulang pamunuan ng partido. Itataguyod ko at nakikisa sa mga pagkilos ng partido. Itataguyod ko at nakikisa sa mga pagkilos ng partido. Inaalalay ko ang aking sarili at masilimot na ngunit kinakailangang tungkulin para sa kikaunlad ng bawat mamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Iaalay ko ang aking sarili sa masalimuot ngunit kinakailangang tungkulin para sa ikaunlad ng bawat mamamayang Pilipino at sa kalayaan ng bayan. Lahat ito ay aking tinatanggap at kusang loob na walang pasumbali. Lahat na ito ay aking tinatanggap ng kusang loob at walang pasubali. Kasihan nawa ako ng may kapal. Kasihan nawa ako ng may kapal. Yes. Welcome and congratulations. Okay. At this juncture, Mr. Chairman, may we request for quick photo opportunities for the members who have traveled from all over the country. So, may we request, Mr. Chairman, including the national officers of the party to please sit down. And then per region. Okay. The entrance, ang entrance po dire sa kaliwa, ang exit po doon. Dadaan po kayo sa likod. Okay. By region, okay, unahin na natin yung Region 1, Region 2, Region 3 at saka Cordillera. So yung mga taga Region 1, Region 2, Region 3 at saka Cordillera, kukunti naman yung nakita ko rito. Ayan si John Saclag ng Cordillera, meron din ako nakitang mga taga-Benguet. So pwede na kayong umakyat, halina po kayo.